Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1461, Labanan ng mga Emperador. Nang mapagtanto ng mga ordinaryong naninirahan sa maliit na mundo na sila ay nakatira sa isang maliit na mundo at na ito ay hindi totoo, sila ay natigilan. Ang maliit na mundo ay umiral sa loob ng ilang daang taon. Hindi pa nila masyadong nakikita ang labas ng mundo, kaya hindi nila naiintindihan ang nangyayari. Malipol sila, isip ni Linfang. Para sa mga ordinaryong naninirahan sa maliit na mundo, ito ay isang trahedya. Emperor Qi, hindi na kailangang umatake ulit, lalabas lang ako. Mahinahong sabi ni Emperor Yu. Bumangon siya sa himpapawid at ang maliit na mundo ay unti-unting bumalik sa normal muli. Labas tayo. Sabi ni Mo Chen sa lahat, iniwan ang langit sa itaas ng langit. Paglabas nila, nakita nila ang tatlong emperador na lumilipad sa itaas nila. Ang mga emperador ay lalaban, ito ay magiging isang trahedya. Naisip ng ilang tao, si Emperor Tianlong at Emperor Qi ay magkapit kamay upang labanan ng emperador ng Tiantai. Pwede namang magsalita ka na lang, bakit tinatakot ang mga ordinaryong tao? Tanong ni Emperor Yu nang mahinahon at matahimik pagkatapos manatiling tahimik ng ilang segundo. Hindi ba ito gumagana ng mas mahusay na paraan? Walang pakialam na sabi ni Emperor Qi. Siguro, ngunit ito ay hindi magalang. E ano ngayon? Sabi ni Emperor Qi na nakangiti sa malamig na paraan. Atake. Mahinahong sabi ni Emperor Yu. Si Emperor Qi at Emperor Tianlong ay hindi dumating upang uminom ng isang tasa ng tsaa, malinaw naman, gusto nilang makipaglaban. Lahat sila ay mababang antas ng mga emperador ngunit ang pagpatay kay Emperor Yu ay hindi rin magiging madali. Mamatay. Sigaw ni Emperor Qi na tumatalon pasulong. Sa isang iglap, malakas na yumanig ang kalangitan at ang mga taong naninirahan sa Tiantai ay mukhang lubhang kinakabahan. Nais ni Emperor Qi at Emperor Tianlong na patayin si Emperor Yu. Ilang itim na bitak at marka ang lumitaw sa kalangitan at sila ay patungo kay Emperor Yu. Empty space cosmic strength, mga walang laman na space fisher ang mga iyon. Isip ni Linfang. Ang mga bitak na iyon ay napakabilis, mukhang malakas din ang mga ito. Kung ang gayong pag-atake ay umabot sa Tiantai, marami, kung hindi lahat sila ay mamamatay. Ngunit tila hindi gustong salakayin ni Emperor Qi ang Tiantai. Huwag kalimutan na may nagbubuklod na puwersa sa pagitan ng mga emperador. Kung papatayin tayo ni na Emperor Qi at Emperor Tianlong, mayroon pa ring dalawang emperador ang Tiantai. Ang kanilang mga inapo at mga disipulo ay mamamatay lahat kung sila ay mamamatay. Sabi ni Mo Chen. Tumanggo ang lahat. Kahit na ang mga taong iyon ay mga emperador, bago patayin ang dalawang emperador ng Tiantai, hindi nila magagawang patayin ang mga disipulo ni Tiantai. Iyon ay isang intangible rule, iyon din ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, walang emperor ang nang-ahas na salakayin si Linfeng ng direkta. Noong nakaraang panahon sa labas ng Tianyuan City, nandoon sina Emperor Qi at Emperor Tianlong para harangan si Emperor Yu, ngunit gusto nilang patayin ni Qi Chenxing si Linfeng. Ang mga bitak, na kasing bilis ng kidlat, ay nagwasak sa kalangitan at lumipat patungo kay Emperor Yu. Si Emperor Yu ay napapaligiran ng hindi kapani-paniwalang dilaw na mga ilaw na naging isang makalupang baluti. Ang napakalaking bitak ay bumagsak sa kanyang earth armor, at isang layer ng armor ang nabasag, ngunit si Emperor Yu ay mukhang kalmado at matahimik pa rin. Gumagamit sila ng cosmic energies upang protektahan ang kanilang sarili at pag-atake. Ang intensity ng kanilang puwersa ay magkatulad, ngunit ang kanilang cosmic energies ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Isip ni Linfang, hindi kayang patayin ni Emperor Qi si Emperor Yu sa isang strike gamit ang cosmic energies. Boom boom. Biglang nanginag si Linfang ng malakas at gayon din ang lupa at langit sa paligid niya. Si Emperor Tianlong ay tumalon pasulong, sinuntok ang hangin sa direksyon ni Emperor Yu. Isang napakalaking kamao ng dragon ang lumitaw, at naglalaman ito ng nakakatakot na lakas. Naunawaan ni Emperor Tianlong ang pisikal na lakas ng kosmikong enerhiya, kaya ang kanyang mga pag-atake ay napakalakas. Nakipagkamay si Emperor Yu at lumitaw ang isang bundok, na naging sanhi ng pagyanig ng lupa at langit. Nadama ni Emperor Tianlong ang inapi sa ilalim ng bundok na iyon. Earth Punch. Galit na sigaw ni Emperor Yu. Isang malakas na hangin ang umihip, at isang butas ang lumitaw sa kalangitan. Kumislap ang silhwete ni Emperor Qi, at nagpakita siya malapit kay Emperor Yu. Nakipagkamay siya at lumitaw ang isang sirang bakanteng espasyo sa tabi ni Emperor Yu. Hindi man lang masundan ng mga mata ng mga tao ang kanilang mga pag-atake dahil sila ay napakabilis. Gotcha. Ang katawan ni Emperor Yu ay naging bundok. Ang bundok ay sumabog matapos ang pag-atake ng dalawang kaaway ay bumagsak dito, gayunpaman, nang ito ay nahati, si Emperor Yu ay nakaabang pa rin sa itaas nila. Mamatay. Galit na sigaw ni Emperor Yu. Maraming naglalakihang bundok ang bumaba mula sa langit, mas mabilis kaysa sa naisip ng sinuman na maaaring maglakbay ang isang bundok. Nakakatakot na lakas. Naisip ng karamihan. Hindi makapaniwala si Linfang sa kanyang mga mata, naalala nito noong nanood siya ng mga pelikula sa TV sa kanyang nakaraang buhay. Halimbawa, suwukong ang Monkey King na kayang sirain ang mga bundok sa pamamagitan lamang ng kanyang 5 daliri. Malabo na si Emperor Qi, sobrang bilis niya talaga. Hindi sila iniwasan ni Emperor Tianlong, sa halip ay sinira niya ang isang bundok na patungo sa kanya.
Ang mga mata ni Lin Fang ay naging itim. Nasa sarili niyang mundo, pinagmamasdan ang mga taong naglalaban sa bilis ng liwanag. Parang mas mabagal sa kanyang ulo ang mga galaw nila, ngunit tulad ng dati, anino lang nila ang nakikita niya. Gustong bumalik ni Emperor Yu, ngunit biglang lumitaw ang isang bakanteng pader sa espasyo. Lumitaw ang mga gintong ilaw at tinataka ng espasyo sa paligid niya. Si Emperor Sikong ay lumitaw ng wala saan at bigla ang inatake. Pahinga. Galit na sigaw ni Emperor Yu. Sinuntok niya ang walang laman na pader ng kalawakan, na naging sanhi ng mga pagsabog upang lumiwanag ang kalangitan. Nang gusto niyang umalis, inatake siya ni Emperor Sikong, at tumalsik ang dugo. Nasugatan si Emperor Yu. Ang mga tao mula sa Tiantai ay labis na nag-aalala at natakot. Ang mga emperador ang puso ng mga maimpluwensyang grupo ng imperial. 3 emperador ang lumalaban kay Emperor Yu, kaya kung mamatay si Emperor Yu, magiging mahirap ang mga bagay para kay Tiantai. Si Emperor Qi at ang iba pa ay pumasok sa bakanteng espasyo at hinabol si Emperor Yu. Sa di kalayuan, ilang nakakatakot na tunog ang lumitaw. Si Emperor Wen, dumating siya para tulungan si Emperor Yu. Naisip ng karamihan. Medyo gamaan ang pakiramdam nila. Huwag kang mag-alala. Lahat sila ay mga mababang antas na emperador. Hindi talaga nila kayang magpatayan. Sabi ni Mo Chen sa karamihan. Ang isang emperador ay kailangang maging mas malakas kaysa sa isa pang emperador upang patayin siya. Nagtataka ako kung paano nauuri ang lakas ng mga emperador, ngunit tila kailangan kong maghintay hanggang ako ay isang emperador upang malaman ang higit patungkol doon. Isip ni Lin Fang. Para siyang alien na nanonood sa labanang iyon. Hindi niya maisip kung gaano kalakas ang mga taong iyon, pare-pareho ba silang malalakas. Mayroon bang mga paraan upang maiiba ang mga emperador sa mga tuntunin ng lakas? Isang silweta ang lumabas sa bakanteng espasyo at nagulat ang mga tao. Iniwan ni Emperor Tianlong ang bakanteng espasyo. Ang mga tao ni Tiantai ay labis na kinabahan at nanatiling nakatitig kay Emperor Tianlong. Gusto ba niyang atakihin ang mga alagad ni Tiantai? Lin Fang. Malamig na sabi ni Emperor Tianlong. Napatay ni Lin Fang ang 7 prinsipe, kaya gusto niyang ipaghiganti sila. Lumipat si Mo Chen sa harap ni Lin Fang at malamig na sinabi. Emperor Tianlong, huwag kalimutan ang mga tuntunin ng imperial. Kung sasalakayin mo ang aming mga disipulo, ang Tianlong Divine Castle ay malilipol. Hindi na babalik si Emperor Yu sa Tiantai, kaya humanda ka sa kamatayan. Sabi ni Emperor Tianlong. Pagkatapos ay lumipat siya pabalik sa bakanteng espasyo at nawala. Nalungkot at nag-aalala ang mga tao ni Tiantai. Hindi na maabyutan ni Emperor Tianlong si Emperor Yu, kung hindi ay hindi na siya babalik. Sabi ni Mo Chen na nakangiti sa malamig na paraan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1462, pagkawala ni Tiantai. Lahat ng 4 na emperador ay nasa bakanteng espasyo, kaya walang nakakaalam kung ano ang hitsura ng labanan sa loob, ngunit marami pa rin ang bumabawi sa unang laban. 3 emperador ang sumalakay sa Tiantai, kaya ang mga bagay ay bumababa. Sa ibang lugar sa Tianjin City, mayroong 3 grupo ng mga tao. Pinagtitinginan sila ng mga ordinaryong tao at nanginginig sila sa takot. Ang 3 grupo ng mga tao ay gustong salakayin ang Tiantai dahil sila ay kabilang sa kanilang mga kaaway. Noong wala si Emperor Yu, si Mo Chen ang pinuno. Bumangon siya sa himpapawid at sinabi sa mga tao ni Tiantai. Lahat, maghiwa-hiwalay ngayon, masyadong mapanganib. Kung muling mabubuhay si Tiantai, maaari kang bumalik. Siyempre, kung gusto mong sumali sa ibang grupo, hindi ka masisisi ni Tiantai. Si Lin Fang at ang iba ay magkasama habang nakatingala kay Mo Chen. Hindi sila nakaimik. Nais ba niyang lansagin ang Tiantai? Ang mga tao mula sa Tiantai ay tumingin kay Mo Chen ngunit nanatiling tahimik. Tumiti si Mo Chen at sinabi, huwag kang malungkot. Babalik si Tiantai at tataas pa ito sa mas mataas na taas. Pansamantala, maaari ka nalang pumunta sa ibang lugar at magsanay ng cultivation. Brother, hindi ba natin sila kayang labanan? Tanong ng isang tao. Bakit ganoon ang kinikilos ni Mo Chen? Ang mga emperador ay nakikipaglaban, kaya mas maraming tao ang darating upang salakayin ang Tiantai. Umiling si Mo Chen. 2 malaking angkan, kasama ang Tianlong Divine Castle na umiral ng mahigit 1,000 taon, habang ang Tiantai ay umiral lamang sa maikling panahon. Maghiwa-hiwalay tayo. Magtitipon ulit tayo balang araw. Tama si Mo Chen. Kung ang mga tao ay lumaban, kailangan nilang maging mga zone cultivator o kung hindi, sila ay mamamatay kaagad. Mag-ingat kayo, mga kapatid. Maraming tao ang kumaway kay Mo Chen at sa iba pa at umalis. Tumingon si Mo Chen at tumingin kay Lin Fang at sa iba pang direktang disipulo. Pwede din kayong maghiwa-hiwalay, mag-iiwan ako ng mga alaala sa utak mo para mahanap kita sa hinaharap. Kung hindi ko, tandaan na mula nang lumabas ka sa sinaunang larangan ng digmaan, sinimulan mo na ang iyong tunay na paglalakbay. Sa loob ng 1 taon, bumalik ka sa Tiantai. Nakangiting sabi ni Mo Chen. Pagkatapos ay nag-iwan siya ng mga alaala sa utak ni Lin Fang at ng iba pa. Brother, ang mga direktang disipulo ay hindi nasisiyahan. Kung tayo ay mapahamak, hindi na tayo muling babangon. Pakiusap, mga kapatid, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Nakangiting sabi ni Mo Chen. Sige, may 8 buwan pa, lumakas ka at bumalik ka.
Sabi ni Mo Chen na kamakaway. Humayo at maging mas malakas. Sabi ni Hao Qinglin sa lahat. Pagkatapos, tumalon siya at umalis. Siya ang unang umalis sa kanila. Mga kapatid, mag-iingat kayo. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang lahat. Kung nanatili ang isa sa mga guro, pati na rin ang mga direktang disipulo, hindi patay si Tiantai. Tungkol sa teritoryo ng Tiantai, ito ay simbolo lamang. Maaaring ito ay matatagpuan kahit saan pa. Si Meng Qing at Qiu Yuzin ay lumipad papunta kay Lin Fang. Tara na, sabi ni Lin Fang na nakangiti sa mga babae. Tumango sila kay Mo Chen at pagkatapos ay tumalon sila sa napakalaking espada ni Lin Fang at umalis. Pagkaalis ng lahat, dumating ang 3 hukbo sa Tiantai, ngunit walang tao doon. Ito ay walang laman, na para bang ang Tiantai ay hindi kailanman umiral sa unang lugar. Walang hiya kayo, sabi ni Qi Chenxi. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at naglabas ng nakakatakot na enerhiya na walang kabuluhan sa kalangitan. Nagalit din ang prinsipe ng Corona at ang pangalawang prinsipe ni Tianlong. Kung makakita ka ng mga alagad mula sa Tiantai, patayin mo sila. Galit na sigaw ni Qi Chenxi. Kaagad, ang mga silweta ng mga tao ay nagsimulang kumurap. Roger. Sagot ng mga miyembro ng Qi Clan. Sa pagpupulong ng mga emperador, ang mga tao ni Tiantai ay nakapatay ng napakaraming tao mula sa Qi Clan, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang Qi Clan ay mas mahina. Sadyang napakalakas ng mga katamtamang antas na Zun Cultivator mula sa Tiantai. Lahat ng mga disipulo mula sa Tiantai ay dapat mamatay. Sabi din ng mga miyembro mula sa Tianlong Divine Castle. Kahit na tumakas ang mga alagad ni Tiantai, kailangan pa rin nilang mamatay. Isang espada ang sumipol sa labas ng Tianjing City. Sina Meng Qing at Qiu Yuzin ay nakasandal kay Lin Fang. Sinabi ni Qiu Yuzin. Lin Fang, bakit ginawa iyon ni Mo Chen? Hindi naintindihan ni Qiu Yuzin. Kami ang 12 direktang disipulo. Hindi lang kami talented, malapit din kami sa isa't isa. Gusto tayong protektahan ni Mo Chen, ngunit isa rin itong uri ng pagsubok. Kailangan nating maging mas malakas, kailangan nating maging mga emperador. Sabi ni Lin Fang na itinaas ang kanyang ulo sa langit. Tapos, bangulong siya. Siyempre, siguro hindi ko naiintindihan lahat. Hindi nagpakita si Emperor Shi. Ano ang iniisip ni Emperor Shi at Emperor Yu? Pagkaraan ng isang araw, kumalat ang balita sa buong bahwang na sina Emperor Tianlong, Emperor Sikong at Emperor Qi ay nagsanib kamay upang salakayin si Emperor Yu. Iyon at si Tiantai ay nawala nang hindi nag-iiwan ng bakas. Tungkol sa resulta ng labanan, sinabi ng ilang tao na si Emperor Yu ay hinabol at si Emperor Wen ay nagpakita upang tumulong. Gayunpaman, walang nakakaalam ng mga resulta ng labanan. Makalipas ang isang buwan, sa maraming maimpluwensyang grupo ng imperial sa lalawigan ng Bahwang, maraming dating disipulo ng Tiantai ang nagsimulang magsama-sama. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ano ang naging mga emperador ng Tiantai o ang kanilang mga direktang disipulo. Gayunpaman, sinabi ng ilang tao na nakuha ng Tianlong Divine Castle at ng Qi Clan ang ilang mga dating disipulo ng Tiantai. Pagkalipas ng 2 buwan, sinabing isang binata ang nakapunta sa Island of the Nine Dragons sa Huangxi at pumatay ng mga tao doon. Hinabol pa niya ang pinuno ng Island of the Nine Dragons. Ang ilang mga tao ay nagsabi na ang binata ay si Lin Fang, isa sa hindi kapanipaniwalang mga henyo mula sa Tiantai. Ang pinuno ng isla ng 9 na dragons, bago mamatay, ay sumigaw. Lin Fang, hindi tayo magkaaway, bakit kami papatayin? May mga nagsabi na kasama niya ang 2 magagandang babae, kaya malamang si Lin Fang iyon. Makalipas ang 4 na buwan, sa Qi Empire mula kay Jiuyu, ang anak ni Emperor Dong, si Qi Yan, ay nag-anunsyo na siya ay ikakasal makalipas ang 1 buwan at nag-imbita ng maraming tao mula sa lahat ng dako upang dumalo. Sa sandaling iyon, lumabas na rin si Lin Fang mula sa sinaunang larangan ng digmaan, at 4 na buwan na lang ang natitira bago siya makapunta sa banal na lungsod. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1463, sino siya? Sa silangang bahagi ng Bahwang, sa Zuri City, maraming tao ang nag-uusap tungkol sa chismis ni Bahwang sa isang restaurant. Maraming pagdaloy ng dugo ang naganap, at maraming henyo ang bumangon at bumagsak. Ang mga maimpluwensyang grupo ng imperial ng lalawigan ng Bahwang ay lumalaban din na parang mga baliw. Ang mga labanan sa pagitan ng Wen Clan, Qi Clan at ilang iba pa ang pinakamabangis. Ang Qi Clan, Tianlong Divine Castle at ang iba pa ay nagsanib kamay upang labanan ang Wen Clan dahil ang Wen Clan ay nagtatrabaho sa Tiantai. Kahit nawala si Tiantai, hindi susuko ang Qi Clan at Tianlong Divine Castle. Nahuli pa ng Qi Clan ang ilang mga disipulo mula sa Tiantai. Sinunog din niya ang teritoryo ni Tiantai hanggang sa lupa. Gusto niyang akitin ang ilang tao mula sa Tiantai sa stunt na iyon. Dumagsa nga ang ilang tao dahil nabalisa sila, ngunit madaling pinatay sila ni Qi Chenxi. Sabi ng ilang nagbubuntong hininga, wala silang bagong balita mula sa Tiantai. Pinrotektahan ng mga emperador mula sa Tiantai ang kanilang mga disipulo at ginawang maghiwa-hiwalay ang lahat. Alam ng Qi Clan at ng iba pa na malamang na hiniling ni Tiantai sa kanilang mga disipulo na umalis at magsanay ng cultivation habang wala sila. Binigyan pa nila ng pansin ang anumang mga pahiwatig na maaari nilang makita. Halimbawa, ang bilang ng mga abstruse na tablet na mayroon ng isang cultivator ay itinuturing na isang palatandaan.
Hehe, hindi mo ba alam na ang ilang tahanan ng mga alagad ni Tiantai ay binabantayan? Upang hindi magalit ang kanilang mga kaalyado, hindi nila pinatay ang kanilang mga pamilya, dahil sa sobrang takot nila. Malakas na sabi ng isang tao. Huwag kang masyadong maingay. Gusto mong pumatay o ano? Sabi ng iba. Tapos, hindi na nagsalita yung taong yun kasi napansin niyang maraming nakatingin sa kanya. Ang iyong dila o isang braso, ikaw ang pumili. Sabi ng isang binata ng mga sandaling iyon. Namutla agad ang taong iyon. Kamahalan, pasensya na, nagkamali ako. Sabi nung taong nakayuko, kinilabutan siya. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Sa Zuri City, kung magalit siya sa Chiklan, tiyak na mamamatay siya. Slash, slash. Sumabog ang isang mesa, tumayo ang binata at tumingin sa taong kanyang ikinagalit. Siya si Chizang. Kinilabutan ng karamihan. Si Chizang ay nag-iisa sa restaurant na umiinom at kumakain. Si Chizang ay bumangon pagkatapos ng pulong ng mga emperador. Nakalusot na siya sa ikapitong layer ng Zunchi at ang kanyang abstruse energy ay level 9. Dapat ko bang gawin ito sa aking sarili? Mahinahong tanong ni Chizang. Namutla ang mukha ng taong iyon. Pumikit siya at galit na sumigaw. Pagkatapos ay pinutol niya ang sariling braso. Isa siyang cultivator ng Tianchi layer, kaya hindi niya ito mababawi hanggang sa naging Zun cultivator siya. Si Chizang ay hindi na muling tumingin sa kanya. Umalis na lang siya at lumabas ng restaurant. Malupit si Chizang pero napakalakas niya. Dapat siyang sundin ng mga tao sa mga bahaging ito. Kung ang isang tao ay walang ingat, dapat nilang bayaran ang mga kahihinatnan nito. Ngayon ay pinagtatawanan ng mga tao ang lalaking nawalan ng braso. Umalis sa restaurant ang nawalan ng braso, grabe pa rin ang pagdurugo niya. Maghintay. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Tumingon siya at nakita ang isang binata na nasa mesa sa tabi ng inuupuan ni Chizang kanina. Tutulungan kitang pigilan ang pagdurugo. Pagkatapos ay lumakad ang taong iyon sa kanya. Si Lin Fang iyon, ngunit nagbago ang kanyang mukha. Ang mga maskara na ibinigay sa kanya ni Mr. Xiao ay walang katulad na mga bagay, kaya walang makakakilala sa kanya. Hindi rin maisip ng Chiklan na ang binata na pinakagusto nilang patayin ay nasa kanilang Zuri City. Inilagay ni Lin Fang ang kanyang kamay sa sugat ng binata at naglabas ng mga enerhiya sa buhay. Agad nagamaan ang pakiramdam ng taong iyon. Abstruse strength, life abstruse energy. Akala ng taong iyon. Napakabata pa ni Lin Fang at maaari nang gumamit ng enerhiya ng buhay. Kailangan niyang maging isang medium level na Zone cultivator. Kung tutuusin, hindi siya kilala ni Lin Fang at higit pa doon, nasaktan lang niya si Chizang. Nagulat ang mga tao sa paligid nang makitang may tumulong sa kanya. Higupin mo yan. Kumuha si Lin Fang ng tubig pangbuhay at naglagay ng ilang patak sa bibig ng binata. Unti-unting lumaki muli ang braso niya. Ang mga tao ay namangha. Ang tubig ng buhay ay hindi mabibili at ang taong iyon ay tila sinasayang ito. Matapos mapanood ang muling paglaki ng kanyang braso, saglit siyang nakatayo doon na walang imak. Pagkatapos, malalim siyang yumuko kay Lin Fang at sinabi, "Maraming salamat, kamahalan, hindi ko kayang suklian ang iyong kabutihan. Pero lumabas tayo at mamasyal." Sabi ni Lin Fang na tumatango. Tumayo siya at umalis. Hindi maintindihan ng binata. May kailangan ba siyang gawin ni Lin Fang? Kahit hindi niya maintindihan ay sinundan pa rin niya ito. Gusto mo bang makaganti? Tanong ni Lin Fang. Naglalakad sila sa main road. Ang taong iyon ay hindi makapaniwala at sinabi kay Lin Fang gamit ang telepathy. Nasa Zuri City tayo, ito ay sariling teritoryo ng Chiklan. Si Chizang ang pinakatalentadong batang cultivator ng Chiklan sa ngayon at mayroon lang akong lakas ng layer ng Tianchi. Walang paraan para makaganti ako. Kaya kitang tulungan. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Tumingin ang taong iyon kay Lin Fang at nahulaan na marahil ay hindi rin gusto ni Lin Fang si Chizang, ngunit nag-alinlangan siya dahil masyadong mapanganib ang Chiklan. Ano ang kailangan kong gawin? Si Qiyan, ang anak ni Emperor Dong, ay malapit ng ikasal. Ang emperador ng Chiklan, Emperor Qi, ay isang elder para kay Qiyan. Siguradong pupunta siya sa Jiuyu para sa kasal. Bukod dito, magdadala siya ng ilang matataas na opisyal mula sa Chiklan kasama niya. Kapag wala na sila, baka mapatay ko ang kalahati ng mga tao nila. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Alam ni Lin Fang na nahuli at napatay ng Chiklan ang ilang tao mula sa Tiantai kamakailan. Kasal, mapoprotektahan pa ba ang Chiklan sa kasal ni Qiyan? Sobrang kumpiyansa niya. Akala ng taong iyon. Maaari mo bang tingnan kung kailan sila aalis sa Chiklan? Nagulat ang taong iyon at tumango. Kung aalis ang matataas na opisyal ng angkan, tiyak na pag-uusapan iyon ng mga tao. Mayroon silang espesyal na portal sa kanilang teritoryo, sa makatuwid, hindi sila aalis gamit ang mga pangunahing kalsada. Baka wala na sila pero hindi na lang natin makikita. Sabi ni Lin Fang. Hindi kita masisi kung wala kang mahanap na impormasyon. Ang pagtulong sa iyo ay isang maliit na pagsisikap lamang. Pagkatapos makinig kay Lin Fang, kumislap ang kanyang mga mata. Pinutol siya ni Chizang ng kanyang braso dahil sa isang simpleng pangungusap. Halatang gusto niyang makaganti. Susubukan kong makahanap ng solusyon. Kung wala akong tumpak na impormasyon, hindi kita hahayaang makipagsapalaran. Sige, kung may narinig ka,
Pwede tayong magkita ng tanghali sa restaurant na iyon at maiintindihan ko. Kung wala kang balita, huwag kang pumunta sa restaurant na iyon at maiintindihan ko rin. Pupunta ako doon araw-araw. Mag-ingat ka, sabi ni Linfang na tumatango. Tapos, nawala siya. Iyon ay isang magandang paraan upang makakuha ng ilang impormasyon, ngunit kahit na ang taong iyon ay walang natutunan, hindi ito mahalaga. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi gumawa ng anumang mga pagkakamali. Pagkatapos noon, pumunta si Linfang sa restaurant na iyon araw-araw at umiinom ng alak sa tanghali. Kahit araw-araw ay nagbabago ang mukha niya. Pagkaraan ng 10 araw, nagpakita ang taong iyon, umupo at tumingin sa paligid. Umalis si Linfang sa restaurant at bumalik kasama ang mukha niya noong una niyang nakilala ang lalaking iyon. Mukhang masaya ang taong iyon na makita si Linfang. Terena, ang Chiklan ay nangangalap ng mga regalo nitong mga nakaraang araw. Umalis sila kaninang umaga. Gayunpaman, hindi ako sigurado kung umalis si Emperor Qi o hindi. Pagkatapos ng lahat, walang magsasalita tungkol sa kinaroroonan ni Emperor Qi, kaya walang nakakaalam ng kanyang timetable. Sabi ng taong iyon kay Linfang gamit ang telepathy. Sapat na iyon. Nakangiting sabi ni Linfang. Pagkatapos ay pinalakpakan niya ang lalaking iyon at sinabi, "Cheers! Cheers!" Sabi nung taong nakangiti din. Pagkatapos, umalis si Linfang. Tumingin ang taong iyon kay Linfang at bamulong. Sino siya? Baka malalaman niya agad. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1464, Nightly Massacre. Nang gabing iyon, sa malawak na teritoryo ng Chiklan, nag-uusap ang mga tao ngunit nang lumaon, mas kaunti ang mga tao na aktibo. Ang ilang mga tao ay natulog habang ang ilan ay nagsasanay sa pagtatanim. Sa kabuuan, ito ay isang karaniwang gabi. Ang Chiklan ay napakalakas na angkan na hindi nila kailangan ng mga bantay sa gabi o mga bantay sa pangkalahatan. Tubos silang nagtitiwala na ang kanilang reputasyon ay sapat na mataas na ito ay humadlang sa sinumang hindi gustong bisita. Mayroong mga espesyal na cultivation tower sa Chiklan, isa sa mga ito ay isang fire cultivation tower. May lumabas mula rito, ngunit hindi naman ito init kundi isang uri ng malamig na apoy na nagmumula sa kanya. Sino yan? May biglang migaw. Ilang ilaw ang lumitaw, at ang taong iyon ay biglang napalibutan ng mga enerhiya. Huwag kang magsalita, sabi ng tao. Isang itim na damit ang lumitaw, at may humawak sa kanyang leeg. Ang taong iyon ay tumingin sa cultivator sa itim na damit at hinayla ang isang mahabang mukha. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya gamit ang telepathy. Kamahalan, ito ay ang Chiklan. Alam ko, gusto ko lang gamitin iyong teleportation portal, wala akong ibang intensyon. Dalhin mo ako doon. Siyempre, kung gumawa ka ng anumang bagay na walang ingat, masisiguro kung mamamatay ka bago pa man malaman ng Chiklan na nandito ako. Walang pakialam na sabi ng cultivator na nakasuot ng itim na damit. Pagkatapos, nawala na naman siya sa dilim. Nataranta ang taong iyon. Sige, ihahatid na kita doon. Sabi ng cultivator ng Chiklan na naglalakad patungo sa portal. Pagkatapos ng lahat, si Emperor Dong ay nag-organisa ng isang seremonya, kaya kung ang taong iyon ay gustong gamitin ang kanilang portal, ito ay normal lamang. Nakapagtataka, gumamit siya ng puwersa, ngunit hindi niya masyadong tinanong ang kanyang sarili. May maglalakas loob pa bang salakayin ng Chiklan? Ang portal ng Chiklan ay nasa gitna sa isang courtyard. May isang sinaunang silid na may butas sa loob. May 2 bantay doon, kailangan mong dumaan sa kanila para magamit ang portal. Sabi ng taong iyon kay Linfang gamit ang telepathy. Sige, ihatid mo ako dyan. Sabi ni Linfang. Nagulat ang taong iyon at muling nawala si Linfang. Hindi siya makatanggi kaya nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa kwarto. Pumasok sila, at may, sa katunayan, isang portal na puno ng walang laman na mga enerhiya sa espasyo at 2 gwardya na kalmadong nakatayo doon. Mga guro, gusto kong gamitin ang portal upang makapunta sa ibang bansa at magsanay ng paglilinang. Sabi ng cultivator. Iminulat ng 2 gwardya ang kanilang mga mata at kumunat ang noo. Nakita nilang kakaiba ito. Nakarating na sila sa ika-8 layer ng Zunchi, kaya talamak ang kanilang mga perception. Slash. Biglang lumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw, at naputol ang ulo ng cultivator. Mamatay. Isang nakakatakot na death energy ang pumaligid sa 2 gwardya. Pagkatapos, ang matutulis na mga ilaw ng espada, at ang isang desolate shana na pag-atake ay nagpasabog ng ulo ng isa sa mga matatanda. Napansin ng isa pang gwardya ang isang itim na damit, ngunit ito ay saglit lamang. Nakapalibot sa kanyang katawan ang mga nakakatakot na bakanteng espasyo, na pumipigil sa kanyang paggalaw. Pagkatapos ay isang dambuhalang itim na kamay ang humawak sa kanyang ulo. Basang-basa siya sa malamig na pawis. Napapaligiran siya ng death energy. Ito ang unang pagkakataon na naisip niyang mamamatay na siya. Nakapagtataka, may umaatake sa kanila sa sarili nilang teritoryo. Umalis ba si Qi Chenxing kasama si Emperor Qi? Tanong ni Linfang gamit ang telepathy. Parang boses ng demonyo ang boses niya. Madilim ang kanyang mga mata. Sabi nung taong yun, halatang kinikilabutan siya. Kinakaagnasan ng demonyong lakas ang kanyang katawan. Napagtanto niyang tumugon lamang siya kay Linfang pagkatapos niyang magsalita. Ilang tao ang dinala ni Emperor Qi? Tanong ni Linfang. Ang ilang natatanging mga batang cultivator, si Qi Chenxing at ilang mga pangunahing disipulo.
Biz. Habang nag-uusap sila, biglang may sumulpat pang dalawang tao sa entrance. Natigilan sila at napatigil. May nagbabanta sa isang malakas na cultivator mula sa Chiclan. Iyon talaga ang gusto nilang gawin. Brother. Si Lin Fang ay namangha. Si Rooexi at Mo Qingtian iyon. Ikaw ay. Ang mukha ng malakas na cultivator na iyon ay nagbago ng husto. Pagkatapos, lumabas si Sword Chi, at pinugutan siya ng ulo ni Lin Fang. Lin Fang. Nakilala ni Rooexi at Mo Qingtian si Lin Fang at ngumiti. Iniisip namin kung gagana ito at ngayon nandito ka. Mas gamaan ang loob namin. Tumawa si Lin Fang, masaya siya. Lin Fang, hindi ito ang unang beses na ginawa natin iyon. Sabi ni Mo Qingtian na nakangiti kay Lin Fang. May ginawa silang katulad sa Tianyuan City sa Yang Clan. Mas delikado lang sa pagkakataong ito dahil isa itong Imperial Clan. Mga kapatid, kailangan na nating magmadali dahil napakalaki ng lugar na ito. Sabi ni Lin Fang. Tama ka, umalis sila kaninang umaga kaya patayin natin ang maraming tao hanggat maaari. Kailangan nating makaganti. Sabi ni Mo Qingtian. Dapat nating baguhin ang ating plano ngayon. Mag-iwan ng alaala sa amin ni Lin Fang. Pagkatapos, manatili malapit sa teleportation portal at kung nakita mong bumalik sila, basagin ang memorya upang ipaalam sa amin. Mas magaling kaming pumatay kaya dapat kaming pumunta ni Lin Fang. Sabi ni Rooexi kay Mo Qingtian. Alam ni Mo Qingtian kung paano gamitin ang kapangyarihan ng mga bituin para makapagpalit siya ng kulay para maging sneakier. Sige, maghihintay ako sa bakanteng espasyo hanggang sa bumalik sila. Pagkatapos ay ipapaalam ko sa iyo na kailangan mong umalis kaagad. Sabi ni Mo Qingtian. Noong una, silang dalawa lang, kaya hindi sapat. Pagkatapos magayos ng diskarte, nag-iwan si Mo Qingtian ng ilang alaala sa katawan ni Lin Fang at Rooexi at pagkatapos ay pumasok sa bakanteng espasyo. Hindi agad umalis sina Lin Fang at Rooexi, hinintay nilang unang dumating si Mo Qingtian. Rooexi, kapatid, hindi natin masyadong maipapakita ang ating sarili, kailangan muna nating dahan-daang pumatay ng mga tao. Sabi ni Lin Fang. Alam ni Rooexi ang Desolate Abstruse Energy, Speed Abstruse Energy at mahusay na pumatay ng mga tao sa mabilis na pag-atake ng espada. Ngunit mas marami pang nalalaman si Lin Fang. Dalawang tao ang tahimik na umalis sa teleportation room at pagkatapos ay nawala sa dilim ng gabi. Sa ilang silid, isang cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi ang nakahiga habang natutulog. Nagpractice siya ng cultivation at katatapos lamang na pumasok sa 6 na layer ng Zunchi, kaya sa wakas, maaari na siyang magpahinga. Gayunpaman, sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay at binuksan ang kanyang mga mata. Isang itim na anino ang lumitaw sa kanyang harapan. Slash. Pinugutan siya ng isang espada. Hindi pa siya nagkaroon ng oras para mag-react, pinatay na siya sa sarili niyang kwarto. Ang mamamatay tao ay naglaho muli sa kadiliman at lumipat sa bawat silid na pumatay sa mga Zun cultivator. Ganoon din ang ginagawa ni Rooexi. Ang kanyang bilis ng abstruse na enerhiya ay umabot na sa tuktok ng ika-8 antas, kaya siya ay nakagalaw na parang isang ilusyon. Siyempre, si Rooexi ay hindi kasing bilis ni Lin Fang. Pagkatapos ng lahat, gumamit si Lin Fang ng Shadow Abstruse Energy at perpektong makapagtago sa dilim. Napatay niya ang hindi mabilang na tao sa unang kalahating oras. Cultivation Tower. Nakita ni Lin Fang ang ilang cultivation tower sa di kalayuan. Ang fire tower ay nagliliwanag sa dilim ng gabi. Maraming cultivator doon. Isip ni Lin Fang, ngumiti ng masama. Pagkatapos ay lumipad siya patungo sa tore. Ang sinumang miyembro ng Chiclan ay maaaring pumasok ng walang anumang paghihigpit kaya walang mga bantay. Pumasok si Lin Fang sa tore at tumingin sa paligid. Maraming tao, karamihan sa kanila ay mga mababang antas na Zun cultivator na nakaupo na nakakross ang paa at nagsasanay sa paglilinang. Mas mainit ang apoy sa itaas na palapag. Nagpakawala si Lin Fang ng mga fire energies, kaya walang nagbigay pansin sa kanya. Bukod pa rito, napakalaki ng Chiclan, hindi posibleng kilala ng mga tao ang lahat ng iba sa clan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1465, Chaos at the Chiclan. Sa mas matataas na palapag, mas malakas ang Mao. Naglabas din si Lin Fang ng mas malalakas na fire energies, ngunit nakakuha pa rin siya ng atensyon ng ilang tao. Hindi pa nila siya nakita noon ngunit, napakalakas niya. Nang dumating si Lin Fang sa tuktok ng tore, 4 lang ang tao, bawat isa sa isang sulok ng sid. Nakapikit ang kanilang mga mata, at naliligo sila sa apoy. 3 cultivator ng ika-8 layer ng Zunchi at isa sa ika-9. Isip ni Lin Fang. Imposibleng patayin ang mga taong iyon ng tahimik. Nagmumuni-muni ang mga taong iyon. May isang panuntunan din ang Chiclan, kaya bawal makipaglaban sa mga tore, kung hindi, hindi sila papayag ang bumalik sa mga tore. Walang nagustuhan na maabala habang nagsasanay sa paglilinang, sa makatuwid, ang katahimikan ay ipinag-uutos. Muli siyang bumalik sa hagdanan kung saan may mga cultivator ng ika-7 at ika-6 na susun ng Zunchi. May parang 7 hanggang 8 tao doon na nag-aaral ng fire energy. Ika-6 at ika-7 Zunchi layer. Isip ni Lin Fang na lumilingon sa paligid. Tapos naglakad siya papunta sa kung sino. Ang taong iyon ay nagmulat ng kanilang mga mata at tumingin kay Lin Fang.
Agad na binalik ni Lin Fang ang tingin sa kanya at nagpakawala ng mga enerhiyang nagpapakamatay. Nang inag ang kaluluwa ng taong iyon, at agad siyang nawalan ng determinasyon. Ang cultivator na iyon ng ika-6 na layer ng Zunchi ay hindi nagkaroon ng pagkakataon. Pagkatapos nito, naglakad si Lin Fang patungo sa pangalawang cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi at umupo sa tapat. Sinundot niya ang taong iyon, na pagkatapos ay nagmulat ng kanyang mga mata at tumingin kay Lin Fang sa malamig na paraan, ngunit naglabas si Lin Fang ng death energy mula sa kanyang mga mata at napahawak sa kanyang lalamunan. Nakabuka ang bibig ng taong iyon, ngunit hindi siya makagalaw. Ilan lang sa mga nakakasakal na tunog ang maririnig, ngunit walang nakapansin doon. Pagkatapos noon, sa ikatlong tao, ganoon din ang ginawa ni Lin Fang, at pagkatapos ay ang pang-apat. Ngunit nang patayin ni Lin Fang ang ika-5 cultivator, may ibang taong nagmulat ng kanilang mga mata na nakakaramdam ng panganib. Gumalaw si Lin Fang na parang hangin at mabilis na pinugutan ng ulo ang taong iyon gamit ang sword chi. Ang iba ay nagmulat din ng kanilang mga mata, ngunit sa sandaling imulat nila ang kanilang mga mata, sila ay namatay kaagad. Masyadong mabilis si Lin Fang. Walang nakarinig o nakakaramdam ng anuman sa mga sahig sa itaas o ibaba. Sinulyapan sila ni Lin Fang at bumaba muli ng hagdan. Ang mga tao ay nagsasanay pa rin ng paglilinang, at walang sino man ang nakadama ng anumang panganib. Napakabilis, pinatay ni Lin Fang ang lahat sa sahig sa ibaba. Mas mahina sila kaya mas madaling isumpa sila ni Lin Fang. Sa isang templo sa loob ng Chiklan, dalawang matandang lalaki ang nagmulat ng kanilang mga mata. Anong oras na? Tanong ng isa sa matatandang lalaki. Oras na, tara na at tingnan natin. Sagot naman ng isa, ang Chiklan ay may panuntunan, ang ilang miyembro ng Chiklan ay pinili upang suriin ang templo ng regular upang makita kung ang lahat ay buhay pa. Bakit tayo? Wala naman sigurong nangyari. Walang pakialam na sabi ng isa pang matanda. May listahan ng mga pangalan sa likod ng templo, isang listahan ng mga pangalan na konektado sa kaluluwa ng mga cultivator. Kung wala ang listahang iyon, magiging mahirap para sa Chiklan na malaman kung gaano karaming tao ang naroon at iba pa. Ito ay ang pinakamahalaga para sa pagpapanatili ng organisasyon ng angkan. Naglakad ang isa sa mga matatandang lalaki sa listahan at tiningnan ang mga pangalan. Pero bigla siyang naalarma. O hindi. Malakas na sigaw ng matanda. Napakaraming soul plate ang nabasag. Hindi sila nasira 2 oras lang ang nakalipas. Slash, slash, slash. Ang ilang pangalan ng kaluluwa ay patuloy na nabasag sa harap ng kanilang mga mata. Biglang nabalot ng malamig na pawis ang 2 matanda. May seryosong nangyayari. May pumapatay sa ating mga tao sa loob ng sarili nating teritoryo. Napatulala ang 2 matanda. Agad silang lumabas para mag-alarm. Sila ay gumagalaw ng kasing bilis ng kanilang makakaya, at sila ay gumagawa ng napakalakas na tunog habang sila ay tumatakbo. Maraming tao ang biglang kinabahan at hindi na nagsasanay sa paglilinang. Ano ang nangyayari? Iyon ang alarm, ang pinakaseryoso. Ngunit hindi ito nangyari sa loob ng maraming taon. Natakot ang karamihan. May nangahas na salakayin ang Chiklan ng biglaan, ngunit sino? Sino ang pumunta sa Chiklan? Sigaw ng napakalakas na boses. Katatapos lang patayin ni Lin Fang sa unang palapag nang marinig niya ang boses na iyon. Malamang 100 tao pa lang ang napatay niya sa ngayon, pero napansin siya. Ang hindi niya alam ay ang Chiklan ay hindi nawalan ng napakaraming tao sa napakatagal na panahon. Sa loob ng 2 oras, mahigit 200 sa pinakamalakas nilang cultivator ang namatay. Bumaba ang mga mula sa tuktok ng tore at nakita nilang patay na ang lahat. Pagkatapos, sa unang palapag, nadatnan nila si Lin Fang. Dahil nagulat pa rin sila, ginamit ni Lin Fang ang kanyang Shana Sword Attack at naglabas ng Death Cursing energies ng sabay. Ang 2 cultivator ng ika-8 layer ng Zunchi ay walang oras upang mag-react at namatay. Sino ka? Ang 2 iba ay naglabas ng nakakatakot na enerhiya, na puno ng apoy ang silid. Mamatay. Sabi ni Lin Fang habang gumagalaw siya na parang hangin habang naglalabas ng sword energies. Ang huling cultivator ng ika-8 layer ng Zunchi ay namatay sa pag-ataking iyon. Ngayon, tanging ang cultivator ng ika-9 na layer ng Zunchi ang natitira. Boom! Ang cultivator ng ika-9 na layer ng Zunchi ay sumuntok sa hangin at ang kanyang apoy na suntok ay nag-apoy sa labas, hindi nakatutok kay Lin Fang. Nais ng cultivator na iyon na balaan ng mga tao sa labas ng tore bago harapin si Lin Fang. Ang mga kalaban ay nasa tore. Galit na sigaw ng isang tao. Nagtakbuhan ang mga tao mula sa lahat ng direksyon patungo sa tore. Mamatay. Pinaliligiran ng mga lakas ng pagsumpa ng kamatayan ang cultivator. Asar. Isang taong bumbero ang lumitaw sa likuran niya, na tila isang Diyos ng apoy. Ginamit muli ni Lin Fang ang kanyang Desolate Shana Attack. Ang kamay ng cultivator na iyon ay naging isang sinaunang imprint, kasabay nito, ang apoy ay nawasak ng mga lakas ng espada. Slash. Napuno ng sword lights ang tore. Ang cultivator ng ika-9 na layer ng Zunchi ay mabilis na napalibutan ng walang kamatayang sword energies. Itinaas niya ang kanyang ulo at namutla ang kanyang mukha. Gusto niyang gamitin ang buong lakas niya para labanan ng mga lakas ngunit nabigo siya. Doon. Sumugod ang ilang malalakas na cultivator. Malamig na ngumiti si Lin Fang. Ang kanyang espada ay gumuhit sa kalangitan at tumama sa grupo ng mga tao. Mayroon pa rin silang desperado na mga ekspresyon sa mukha pagkatapos nilang mamatay.
Gumalaw si Lin Fang na parang hangin at nawala sa gabi. Ayaw niyang makita siya ng mga tao, kaya kahit madali niyang patayin ang mga taong iyon, mas mabuting huwag nang mag-aksaya ng oras. Mabilis na nagsuot ng puting damit si Lin Fang at nagtago sa gitna ng maraming tao. Nasaan ang mga kalaban? Ang ilang mga tao ay patungo sa direksyon ni Lin Fang nang mabilis hanggat kaya nila. Perpekto. Gumalaw si Lin Fang na parang hangin, at pagkatapos ay sinaktan sila ng sunod-sunod. Napakalaki ng chiklan, kaya kayang pumatay ng mga tao sa bawat sulok ni Lin Fang. Hindi ba natin dapat ipaalam kay Emperor Qi at sa kagalang-galang na elder? Tanong ng isang tao sa sandaling iyon. Umalis si Emperor Qi ngayon, paano natin siya masasabi? Sabi ng isang malakas na cultivator na humihila ng mahabang mukha. Ngunit si Lin Fang ang pinag-uusapan natin. E ano ngayon? Ay activate ang mahusay na spell ng proteksyon. Sabi nung taong yun. Dahil dumating si Lin Fang, kailangan niyang mamatay.